Do you want to look good? Do you want to be healthy? I think those basic two questions would change your mind. Hi, I'm Angelo Mendez, 55 years old. I'm the marketing manager of two leading gym chains in the Philippines. Working out is gonna make you healthier. You'll be a lot less sick because number one, sedentary people have problems with cholesterol, body weight, diabetes. So all of these actually can be addressed by working out in the gym. Fitness is an essential part of living, and it's not just a leisure activity, so it's essential to one's health. When I'm in the gym and you're inspiring others to achieve better fitness levels, it gives you a good feeling that you're impacting the world in a better way. So one of the beauty queens that I've been training, Faith Garcia, she was the one who introduced me to MX3 products. When we work out heavy and then also as you age, anti-inflammatory products and food will really help you a lot because we experience aches and pains as you age. No pain, no gain. MX3 helps me with my workouts and with the recovery from lifting heavy exercises. It also keeps me lean and less injury. MX3 is an essential supplement to your well-being. Same, pero iba. Energy! Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Cheers, miss! Dabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba! Kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo. Sabihin mo! Yan! Hindi ba? Hello po, happy Monday morning sa inyong lahat. February 5, 2024. Kaya nga. Sa mga nagba-birthday ngayon, happy birthday. And of course, happy birthday to Shara V. De Lumen of Kiowa. Hello! Oh, hi! Magandang Hi, umaga. Ma'am Shara. Happy birthday po. Ayan, at syempre para sa mga hindi nakakakilala sa amin, ako po si Kapitana Sisa. At ako naman po ang inyong Tita Cora. At umpisa na natin ang chikahan sa Baklita sa Woo Woo Woo! Mari may Taas ang maalala lang enerhiya. ako. Oh, bakit? May hindi tayo nababate. Sino? Si Mr. Gab Valenciano. Talaga ba? Di ba nakikinig siya sa atin? Ay, Sabi saan? sa atin ni Miss Tony Gonzaga. Ay, oo nga pala. Lalo yung anak niya, di ba? Oo. Na nagsasabi na, huwag mong sabihin, radyo. Sabihin mo. Ganon. Nakakaloka, diba? Hello, Kumusta hello ang weekend po. mo, Mars? Eto, masaya naman. Alam mo yun, ano ba to? Nanay? Nanay, Yung mga tiyahin. ganong aspeto. Oo. Hindi, totoo naman. Nagpakananay ako, lalo kahapon, Oo. diba? Full day lang ako na sa bahay, tapos luto lang ako ng luto. O, diba? Oo. Habang nire-review ko ang mga chikang kaganapan na nakakaloka, na gumimbal sa buong sanlibutan. Ano ba yung bit-bit mo? Ay, naku, eto na nga. Dahil nga, di ba, nung last ang gusto mo yun, yung chismosa ka. Natatawad pa rin ako kapag, alam mo, 2 taon mahigit na tayo magkasama. Pero pag sinasabi mo yung heto na nga, alam ko may bit-bit ka. Bakit ba? Ano nga? So, eto na. Teka lang, alam mo gusto ko maging mahinhin ngayong ano na to. Hindi pwede. O, Kasi kala mo matimtiman yung yung kulay ng damit ko, ganyan lang. Talaga ba? Oo, tas yung buhok ko very Very dry. ano ba yung- Ganon. Tessie Tomas. Tessie Tomas. Very dry ang mga season. Oo. O, diba? Ano ka ba yung buhok ko umaga parang pa lang, beer? half day na kaagad ang conditioner mo. Yung buhok ko ay parang beer. Ay, bakit? Super dry. Wow. Hindi ba yun yung ano? Ano ba yung iniinom niyo sa probinsya? Ano ba yun? Ano bang tawag doon? Tuba. Gano. Hindi man ako mag-shampoo. Dinilanggam naman ako. Ay, naku, pero eto na chika nga, na. mare. Abaklain mo ba naman dahil nga nung nakaraang Biyernes ng hapon ay tuluyan na nga pumirma itong si Catherine Bernardo ng kanyang Forever Kapamilya contract under ABS-CBN na kung saan nga naman imbis na ito yung maging
festivity na tinatawag is parang naging revelation day para kay Catherine Bernardo na mailabas niya yung kanyang mga saloobin at para din malaman ng mga tao na, alam mo yun, actually hindi naman niya pinangalanan. Pero alam mo yun, read between the lines na tipong realization din para sa kanya na sa industriyang ginagalawan nila ay bibihirang makatagpo ng mga totoong kaibigan which is parang pinatutungkulan ba niya dito. Sabi ng mga netizen ay sina Joshua Garcia, Sancho Marudo at Ria Ataide nakagrupo nila nung sila pa ni Daniel Padilla. Diba? Pero Maria, actually naamoy ko na. Ewan ko lang, i-correct nyo ako kung mali ako. Yan yung grupo nila, diba? Kasi habang nagsha-shower ako, pinakikinggan ko yung pagpirma niya ng kontrata noon. Pero hindi ko narinig dun sa VTR kung nagbigay ng mensahe itong mga barkada niya. Wala ni isa pinanood ko yun. Chika, bakit? Ano nangyari? Tapos yung isa sa mga anino ng tropang ito, walang lumabas doon para magbigay ng kanilang mga, alam mo yung saloobin, pag-congratulate. Bagkus, ramdam na ramdam mo sa bawat binibitawan salita ni Dimples Romana na alam mo yon parang pinipigilan nila. Pero isa lang din ang napatunayan ng buong sambayanan at nabigyan nga ng tuldok. Ang alin? Ang issue na talaga nga may nagawang hindi katanggap-tanggap si Daniel Padilla kay Catherine Bernardo kasi para maramdaman yun ng mga taong nandoon sa studio ng ABS-CBN at sa pag-iyak ni Mami Vin. Habang nagsasalita yung kanyang anak, ay ramdam mo na, okay, that's it. Diba? Diyan natatapos na totoo nga. Hindi ito gawa-gawa, hindi ito ano. Pero ito pa yung nagsagap. Ano pa? Kaya naman pala napakatagal daw palang pirmahan. Kasi diba ilang buwan din inabot. Ay, balita ng aking chismosang kapitbahay. Ang alin? Ay parang pinaribisa pala ang kontrata daw. Bakit? Ay, eto na nga. Kumapit kayo. Ayun, parang pinaribisa daw. Pero hindi naman natin sure ha. Pero kasi pansin naman din natin kasi diba? Revisa is revise. Baguhin. Kumbaga parang pansin naman din sa mga VTRs na pinakikita na alam naman natin na lahat yun ay galing sa proyekto nila ni Daniel Padilla. Pero ni Anino ni Daniel hindi pinakikita. So ibig sabihin ba may katotohanan na yung issue na pinaribisa nila na wala siyang gagawin na kahit na anong project with although under ABS-CBN sila parehas with Daniel Padilla. Ganun ba yun? Mare, wala muna o wala as in wala na? Parang ayaw niya. Pero sabi nga nila since under one umbrella naman din yan, alam naman natin si Kat, very professional naman din yan posibleng baka muna. Diba? Wala muna ni Anino. At eto pang nasagap ko. Ano yun? Diba under one umbrella sila, under ABS-CBN. Minsan daw nagkasalubong pala si Catherine tsaka si Joshua. Ano chika? Ay, yan yung ano. Sige, chika mo. Dinedmon nyo. Wala man lang din pasintabi ang grupo nila na tipong pasensya na wala daw gano'n. Mare, nakuna ng camera yan. Walang pag-a-apologize. Yung alam mo yung Christmas special. Hindi naman yung totally inisnab. Dinaanan lang niya na gano'n. Kasi nga parang masama nga ang loob niya. Kasi parang all this time, di ba, magkakagrupo tayo. Alam niyo naman na pala, bakit kayo gano'n ng mga magkakaibigan? Tinolerate niyo na meron, kaibigan nyo din ako, diba? Na parang tipong kulang na lang sabihin ni Catherine do sa magkakagrupo na, huy, ako to! Ako to! Bakit parang na-exclude ako sa grupo? So, ibig sabihin, Mare, parang natira lang sa kanya. Kasama nyo lang ako kasi libre. Ako yung magbabayad. Ganon. Ibig sabihin ba nito ang natira lang sa kanya si Alora Sasam? Oo. Alam mo, iniintay ko dun sa interview na ito. Alam mo, iniintay ko sa interview yung yung sa VTR, si Alora Sasam magsalita. Wala. Wala. Siguro minarapat na wag na. Oo, tsaka isa pa parang siguro very short yung time nila pare-parehas. Pero yun na nga, parang lumalabas na tipong, ganun. So sa magbabarkadahan pala, parang tipong,
So kailangan ako lang pala hindi nakakalam. Tapos lahat kayo alam nyo na. Kasi ang storya daw pala nito, syempre, mga lalaki yan eh. Oo. Alam nila yung, alam mo yun, baho ng isa't isa. Yung mga nakikinig sa atin, for sure, yung mga magtotropa dyan. Oo. Alam nyo ang kalokohan ng bawat isa. Yes. Actually, hindi naman daw dapat talaga madadamay si Rhea Ataide sa eksena. Kaya lang, syempre, bilang jowa siya ni Sanjo, nabanggit niya. Ay, naku. Na para bang sinasabi daw ng mga netizen, syempre, babae din siya. Na what if mangyari sa'yo? Diba? Hindi mo rin ba poprotektahan yung kapwa mo babae, especially kaibigan mo. Isang circle kayo, pero ang nangyari, nagtakipan kayo. Ay. Diba? Kaya tuloy ang sabi daw ng mga netizen. Anong sabi? Sana daw hindi pagdaanan ni Rhea Ataide yung pinagdaanan ni Catherine Bernardo na kung paano ka traidorin ng mga inaakala tinatawag mong kaibigan. Ang bibigat, no? Oo nga. Alam mo ko nanghihinayang. Bakit? Kasi dati sila magkakasama. Ngayon, pa nag-abroad, isang tropa sila. Oo. Saan sila pumupunta. Natuting dalawa sila talaga ni Rhea Ataide ang dalawang babae lang sa grupo, diba? Pero dahil lang dito sa scenario na ito. Hindi kasama din nila sa Alora. Oo, diba sa mga aspeto na yun. Very hindi nga lang masyadong visible, diba? Pero Mare, alam mo, matitira talaga sa pagkakaibigan sa isang grupo. Kahit nakakaunti ang matira sa'yo, ang importante totoo sila sa'yo. Diba? Alam mo, mas for example sa friendship na meron kami ni Lindsay. Yan, alam niya yan na totoong kaibigan ako, pero hindi kita ito-tolerate sa mga maling ginagawa at gagawin mo. Oo, daot ka naman talaga. Hindi, kasi mag-aaway tayo, pero pamumukha ko sa yung mali. Tsaka nasa Bible yun, diba? Na sinabi nga, diba, na pag alam mo nang merong mali, diba, dapat ikaw na mismo nagko-call ng attention na, uy, mali na yan. Kasi pag hinayaan mo, ang ending, mas doble yung kasalanan mo. But anyway, balik tayo kila Joshua Garcia. Bilang tropa. Hanggang ngayon, wala pa namang Wala silang official statement. Oo. Pero Mare, na sumingaw na yung balita na yan eh. Pero hindi sila okay. Malamang kasi na magkakaroon na ito, lalo pat pumutok na ito eh. Lalo pat dun sa mga salita ni Catherine Bernardo, yung statement niya last Friday, is, alam mo na kung sino yung pinatutungkulan. Diba? So itong grupo na ito, sino ba yung mga huli niya talagang kasama? Kasi nabanggit niya doon na hirap nga daw siyang humanap ng kaibigang totoo. Actually, totoong kaibigan. Sa industriya. Diba? Nakakaloka. Hindi totoo naman din yan, diba? Kaya sabi ko nga, diba, na parang tipo, kung anong meron kayong circle na maliliit, hayaan nyo lang ng maliit. Hindi nyo kailangan ng malaki, lalo pat kung mga buraot lang naman din. Diba? Buraot na pahamak. Yung mga buraot na pahamak, tapos ang walang ginawa kundi mapalibre. Tapos pag yung chip in na hindi magbibigay, yung mga ganun. Kadalasan pa sa mga hindi nag-aambag sa inuman, sila yung mas napapaaway. Hindi, alam mo yung mga ganyan, yung mga minsan na buraot sa inuman, sila pa yung nagbumukbang. Diba? Ginagawang mukbang yung inuman, hindi... Pinupulutan pati ka inuman. Ay! Parang yung kilala ko lang din yan. Ay! Tama na. May kilala ako. May kilala din ako. Paras ba tayo ng kilala? Gustong pulutanin yung kainuman. Hindi grabe ka. Ay, ikaw palang gusto. Nag-aalaga ako ng mga lasing. Ganon. Paano yung pag-aalaga? Haplos ng pagmamahal. Bastos. Ang bastos ng pagmamahal. Ay, bakit ba, diba? Saan ka humahaplos? Sa mukha, sa braso, alalayan mo, syempre. Bakit pababa ka na? Syempre, paano? Alam nga naman, ulo lang hawakan mo, mabagsak na yung buong katawan. Diba? Diba? Baby, kalma. Huwag mo akong bigyan ng dahilan para tsururuhin ka. Ayoko na. Baka mabagansya tayo. Ay, nako, tama na ang tsikahan na ito. Well, sa ating pagbabalik, isang matagabong tsikahan na naman. Ang dala natin, nako, eto na. Nagsolian. Diba? Nakapangninang pa naman ako. Oo, diba? Wala nang saysay ang damit mo. Diba? Na nakakaloka. Kung ano man yan, sino man yan, pag-uusapan natin yan sa pagbabalik ng Baglitas! Woo, woo, woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Siyempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawa
wag mong sabihin radyo. Sabihin mo.